And ayan na nga. So mga 2 to 3 days na lang mga kalapatids is iitlog na yung mga yan. Ayan o, kita nyo naman o. Napakakikinis mga kalapatids. So yo, what's up mga kalapatids? Magandang araw sa inyo. Welcome back sa ating YouTube channel. So ayan mga kalapatids. Ayan o, so andito na naman tayo sa loft natin. And nakapagpa-loft fly tayo kaninang umaga. I mean, tanghali na pala tayo pumunta dito mga kalapatids. Dahil medyo meron pa tayo inasikaso. And then, may bisita rin pala tayo kanina mga kalapatids. And gusto niyang kumarera. So tinulungan natin siya mga kalapatids. Pinahiram ko siya ng mga breeders natin para magamit niya, para hindi na siya maligaw ng malayo mga kalapatids. Mas maganda yung nagtutulungan, kapwa Pilipino mga kalapatids. So tulong-tulong lang tayo. Pag may gustong kumarera, tulungan na lang natin. Huwag na nating hayaang bumili ng mga iba't ibang klaseng ibon na hindi naman sigurado. So I mean, yung sa akin naman is hindi sigurado mga kalapatids. Hindi ko sinasabing sigurado yung akin, pero kumbaga malapit sa katotohanan na totoo yung linyada mga kalapatids. So ayan mga kalapatids, dito tayo sa breeding section natin. At bibigyan ko lang kayo ng konting update dun sa ating mga nakasalang na breeders. So ito, excited na ako dito sa Leo Heremans natin na to mga kalapatids. Excited na ako kung ano ang magiging resulta ng magiging anak nito. Ayan, titingnan natin kung talaga bang ang Leo Heremans is matutulin. Susubukan natin kung talaga bang may mga speed itong mga Leo Heremans na na-acquired natin. So alright, tara mga kalapatids, pakita ko na sa inyo yung ating mga breeders. So ayan, good morning mga kalapatids. So andito naman tayo sa ating breeding section, breeding area mga kalapatids. And kung mapapansin nyo, nakaupo na sa ating nest bowl yung ating mga hens. So dahil ano yan, piniring natin sila ng December 8, 2023. So ngayon is December 13 na mga kalapatids. And ayan na nga. So mga 2 to 3 days na lang mga kalapatids is iitlog na yung mga yan. Ayan o, kita nyo naman o. Napakakikinis mga kalapatids. Talagang kondisyon na kondisyon yan bago natin sinalang. Para hindi tayo solid yan no. Kita nyo naman. Para healthy yung ating mga mapoproduce na young bird na panglaban ngayong 2023. So itong pairing na to is AFL cross AFL, Ado Family Loft Birds. Yan, ayos na ayos. So dito naman is yung ating pairing ng Leo Heremans. Both Leo Heremans yan mga kalapatids. Yung cock nyan is na-acquired natin kay Gas Jojo International Leo Heremans. Yan. And then etong hen is John Timmerman bird mga kalapatids. Yan, ayos na ayos. So susubukan natin kung talaga bang mabibilis tong mga Leo Heremans. Subukan natin yan. Tapos dito naman is ito yung special pairing natin mga kalapatids. Yan o, special pairing. So subukan natin yan mga kalapatids, kung ano mapoproduce nitong dalawang to. Yan. And then dito naman sa kabila is itong pairing ulit natin ng AFL cross AFL. Ayan, both AFL birds yan mga kalapatids, direct acquired yan. Ayan o, susubukan natin ngayong 2024 race yung magiging anak nila. Ayan mga kalapatids. As dito sa ayan, ito naman is AFL cross AFL pa rin mga kalapatids. So ayan, AFL. So yung kak na yan is ang nakapasok sa linyada niyan is yung mga producer of winner ni Ado Family Loft, pati dito sa hen. Dahil itong kak is may duguto ni Ornat, Russell, and Soraya. Ito namang hen natin is double granddaughter ni Ornat, yung mismong producer of winner ni Ado Family Loft sa mga One Love Race and International One Love Race. Yan. So susubukan natin kung ano ang ipoproduce nilang dalawa.
And then dito naman sa kabila mga kalapatids is yung ating Ornat Lines cross dito sa ibon ni John Timmerman na hen. Yan, yung bagong bigay niya sa atin. Tong hen na to is money winner sa One Loaf Race. Fresh na fresh yan mga kalapatids. Winner, money winner ng Crook River Challenge ngayong 2023. Yan, sa One Loaf Race. And then dito naman sa kabila is etong ating pairing ng Gabi Bandinabil cross Van Loon. So itong pairing na to is parehong One Loaf Race finisher mga kalapatids. Etong kak is lumaro to sa Hoosier Classic $1 Million Race. Ayan, tumapos siya ng 373 miles 600 kilometers daybird. And eto namang hen is lumaro sa Golden Valley Late Hatch One Loaf Race. Tumapos siya as 38th place ng 400 miles 643 kilometers daybird mga kalapatids. So pareho silang One Loaf Race finisher. Subukan din natin kung anong mapuproduce nila. Yan, actually meron tong anak, tong dalawang to nung ini-entry natin sa One Loaf Race sa spring break. Ano tawag doon? Spring break late hatch One Loaf Race. So ang start ng race doon is sa March. So makikita na natin kung ano mapoproduce nitong dalawang to. And then pinag-pairing ulit natin sila para i-entry naman natin ngayong 2024 race mga kalapatids. And then dito naman sa kabila is ayan, nakaupo na rin yung hen natin mga kalapatids. Ayan, so ito is co-breeding namin ni Kuya Ricky. So yung kak niyan is kay Kuya Ricky Kabigas. Ayan, shoutout sa iyo Kuya Ricky. Ayan na yung kak mo, napakakinis oh. So yung kak niyan is Lean Bird cross Greek Connection Bird. Ayan. And then itong hen natin is Adamachduga Bird. May dugo ni Greek Connection Bird din, Picasso mga kalapatids. Vandinabil. Yan. So yan ang mga ibon natin mga kalapatids. And then dito naman sa kabila is ayan. Ito naman is ito yung pairing namin ng aming kaibigan. Shout out Tito Arthur and paring Miguel Reyes. So ito yung Leo Hermans na na-acquired nila sa auction kay direct kay Gas Jojo International Leo Hermans. And then ipinairing natin dito sa ating full sibling ng ating recently winner na first overall champion, third place ng final race, 392 miles 632 kilometers daybird, third place, money winner, 5k winner mga kalapatids, ang full sibling nito. Kaya isinalang na natin. So ayan mga kalapatids, subukan natin yan, dagdagan pa natin ng speed. Ayan. Then dito naman sa kabila is ayan, Leo Hermans pa rin nila Tito Arthur and paring Miguel Reyes. Ayan yung hen, Leo Hermans direct Gas Jojo International. Nakakross naman sa ibon ni John Timmerman. Ayan, ayos na ayos yan mga kalapatids. So let's see kung ano ang magiging resulta ng breeding natin ngayong 2024 breeding season. Pero para sa akin mga kalapatids is confident ako na yung breeding natin ngayong taon is mas maganda kaysa dun sa breeding natin nung last year, nung 2023. Kaya mas okay to mga kalapatids. Ayan, so abang-abang na lang tayo kung ano mangyayari and magiging resulta ng magiging anak nito. Ayan, ang gaganda mga kalapatids. So magpapasobra ako ng breeding niyan mga kalapatids para dun sa mga kaibigan natin na gustong mag-acquired or entry ng mga ibon natin sa mga karera, sa mga One Loaf Race or sa Futurity Race. Ayan, pag-usapan na lang natin, madali naman ako kausap mga kalapatids. Ayan, ibibreed ko, i-entry nyo mga kalapatids, ganun lang yon. Ayan, ayos na ayos mga kalapatids oh. Ayan, mga direct AFL. So yan lang naman mga kalapatids, update ko kayo pag may itlog na sila
Pero sa tingin ko malapit na yan dahil lahat ng mga hens is nakaupo na sa nest bowl. So alright mga kalapatids, yan lang naman update natin sa ating breeding. So ayan mga kalapatids, at sana is nagustuhan nyo yung mga pinakita kong breeders and yung update sa mga nakasalang natin ngayon. So ano na sila, sinalang natin sila ng December 8. So December 13 na ngayon sa amin, ano na yan, so 5 days na naka-pairing yung mga ibon natin. So antay-antay na lang tayo, within 2 to 3 days mga kalapatids is mangingitlog na sila. So ayan, yung first clutch nga pala is mapupunta yan sa i-entry natin sa futurity sa OCC and sa Bay Area mga kalapatids. And yung second clutch naman is i-entry naman natin sa mga one loaf race na napili natin na salihan ngayong 2024. And sana is pagpalain tayo mga kalapatids, kasi yung last race, last year race natin is maganda naman, nakapagtapos ng karera yung mga ibon natin, nag-finisher sila sa one loaf race. Yun nga lang is medyo hindi sila nag-money winner, pero okay lang mga kalapatids, at least proven na tumatapos at umuuwi hanggang dulo yung mga ibon natin. So yun lang naman ang mahalaga mga kalapatids, yung umuuwi hanggang dulo, dahil ang karera dito talaga is nasa dulo ang pera. So kailangan lang dumulo yung ibon mo and bahala na si Lord na ano tawag dito, na maglagay ng pwesto dun sa dulo na yon mga kalapatid. So kung ano man ang magiging pwesto sa dulo ng mga ibon natin is yun na yung nakatadhana talaga mga kalapatid. Wala na tayong mababago doon. Pero ngayong yung last year is tumapos yung mga ibon natin, hindi man sila nag-money winner pero dumulo mga kalapatid. Yun ang mahalaga. At masaya na ako doon sa ating first year breeding and first year karera dito sa US. Pero hindi naman tayo na zero mga kalapatids, dahil sa OCC is nakapag tayo, third place ng final race, 392 miles, 632 kilometers, daybird mga kalapatids. And maganda pa doon is nag first overall yung ibon natin sa tulong ng ating handler, Bro Utol, John Barlam. So ayan mga kalapatids, nakapag first overall tayo dito sa US mga kalapatids, out of 2,264 birds na naglaban-laban simula nung in-entry sila sa OCC. So ayan mga kalapatids, nakakatuwa dahil first year natin nakapagkuha tayo agad ng magandang achievement. So not bad na rin mga kalapatids, pero sa 2024 is babalik tayo na mas malakas mga kalapatids. Hindi naman natin sinasabi na siguradong mananalo, pero kumbaga mas confident ako ngayong breeding season dahil mas kilala ko yung mga breeder na gagamitin natin and hindi basta-basta ang breeder. So yun na nga mga kalapatids, sana is nagustuhan nyo yung video natin for today. And yun lang naman mga kalapatids, lagi natin tatandaan, mas masarap ang maraming kaibigan kaysa maraming kaaway. So ayan mga kalapatids, dito ko na matatapusin ang video natin for today. Magnum Love TV, peace out.